po'y pinalad na muling makakahuntahan ang maituturing na nating suki, Kuya Andrew, ng ating programa. Ang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po muli. Johnny Bañez, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Attorney. Good morning po, Attorney Cayosa. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Una sa lahat, Attorney Cayosa, maraming salamat at nakapagpa-full tank ka na ba? Non-travel tayo ngayon, so pina-full tank na lang natin. Alright. Okay. Attorney Cayosa, diretso ko na ha. Impeachment kay VP Sara. Ano po ang nababasa at nakikita ninyong magiging kahinatnan nito? Mamaya may tugon na isasubmit. Inaasang tutugon na si VP Sara. Kampo ni VP Sara. Well, we share the expectation ng ating mga kababayan na sasagutin niya yung mga paratang sa kanya. At makakatulong kung sasagot siya para mas maayos yung hearing, yung pandinig sa kaso na sinampa sa kanya. At sana, finally, this is the right forum na sinasabi niya ng matagal. So, maganda kung mag-file siya ng answer. Kung hindi naman, ay tuloy pa rin ang impeachment, but that will not be in her to her favor or to her benefit. Po bang ganitong hakbang, Attorney Cayosa, kindly educate us nga? Wala bang extension po ito? Wala naman. Maaari, for good reason, but wala naman tayong nakikitang rason para hindi masagot within the time frame sapagkat sapat naman yung mga araw at hindi naman bagong mga issue ito eh. Matagal nang pinag-usapan ito, naimbestigahan na, narinig na natin mga witnesses, mga ebidensya, pag-aamin at kung ano-ano pa. So maganda na i-formalize na niya para yung spirit, intent, and letter of the Constitution na mabilisan at makatarungang paghusga ng katotohanan at kung merong mga accountability ay masunod naman. Pero kung hindi po siya magbibigay, disadvantageous po ba sa kanya ito, Attorney Cayosa? May pros and cons ba yan kung hindi siya magbibigay, Attorney? Well, mas marami yung disadvantages. Number one, which is very important to her dahil public official siya, elected official siya, yung public perception. Kasi kung may matinukang explanasyon o rason o depensa, edi ilabas mo kaagad-agad. Huwag nang magpatumpik-tumpik, di ba? Pangalawa, sa evidence at sa batas naman, of course, you are presumed innocent at pag hindi ka sumagot, ang default yan is, ang iyong sinasabi, hindi ka guilty. Kaya lang, wala kang masyadong pinangahawakan dun sa mga pinagsasabi ng mga nag-akusa sa iyo sa kanilang ebidensya kung hindi ka sasagot. So, mas maganda, mas matimbang ang advantage kung sasagot siya at hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mamamayang Pilipino sapagkat alalahanin natin yung impeachment is a measure of accountability. It's a process of accountability ng mga matataas na opisyal ng ating Republika. Po. Sa inyong palagay, Attorney Cayosa, personally, dadalo ba siya o hindi sa impeachment proceedings? Sana dadalo siya. But knowing her character, pwede ring hindi. So hindi natin mapapangunahan yan. Very volatile ang sitwasyon. Hindi natin alam kung anong ina-advise ng kanyang mga abogado. But abogado naman siya eh. Abogado naman siya. So alam naman niya yung mga basic mga principles of evidence and processes. Mas nakakabuti para sa kanya at para sa bayan na dadalo siya. Pwede ba yon in absentia, Attorney Cayosa? Or kinatawan? Wala namang sinasabi na kinakailangan siya mismo. But of course, yun nga, kung hindi siya dadalo mismo, kasi marami dun sa mga paratang, diretso sa kanya, siya lang ang nakakaalam. Diba? Kasi nagsalita na yung mga tauhan nila, yung mga empleyado nila. Meron na silang mga testimonya, so there'll be nothing new. Siya sana makakadagdag ng kalinawan kung magpapakita siya. Po. Kung hindi po, kagaya po na binabanggit ninyo, mas mapapabilis ang
impeachment procedure kung hindi naman siya tutugon? Oo, mas mapapabilis yun. Sapagkat kung wala kang isasagot, wala kang patutunayan. So, magre-rely na lang siya dun sa kahinaan ng akusasyon. So, wala na siyang ipuprove o kaya mga malinaw o specific na depensa, kundi general denial lang. So, medyo mahina yung gano'n. Pero sa tingin ho ninyo, Attorney Cayosa, dahil lang binabanggit na po nabanggit na niya noon, posible kaya makaapekto yung kanya pong deklarasyon ng kandidatura dito po sa takbo mismo ng impeachment po na laban sa kanya? Well, base dun sa mga pangyayari sa nakarang mga araw, mukhang hindi naman masyadong mubra. Kasi kung titignan natin yung boto ng mga congressman dun sa finding probable cause for impeachment dun sa committee, iisa lang ang hindi sumang-ayon eh. So mukhang hindi rin natinag ang mga politiko, yung mga taga-usig. Hindi natin alam dun sa mga senador kasi sila naman ang magiging hukom. Sa taong bayan naman, parehos pa rin naman kung papakinggan natin yung mga survey. Karamihan naman ng taong bayan gustong malaman ang katotohanan at mapanagkot kung meron man. So, sa tingin ko, hindi masyadong effective yung ganun. Maaari lang siguro sasabihin niya, which is a general and even irrelevant sa impeachment, na yung political in nature lang lahat yan. So that's more like political positioning, pero it should not count in the impeachment proceedings. Attorney Cayosa, with your indulgence, isa-segue lamang namin bilang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines dahil mukhang may bumabatikos po sa inyo, quote-unquote, sa pagiging tahimik ninyo sa kaso po ng ilang mga abogadong, ayon na rin sa ilang netizens sa obserbasyon nila, ay mukhang quote-unquote umaabuso sa kanilang mga pahayag. Attorney Cayosa. Well, una, naintindihan ko yung mga puna ng iba, but alam nyo naman ako, pag hindi ako tinatanong, hindi ako kagaya ng iba na I seek media attention. So pag tanungin niyo ako, sasagot ako. But I'm not I'm not a politician. No? I will only explain the law and the principles. At yung hindi ako yung maghahabol ng pagkakataon para batikusin lahat. Hindi ko ho trabaho yan. Pag tanungin niyo ako, sasagutin ko ho yun. So yun ho ang explanation. Hindi ho pa ako tinatanong sa mga yan eh. But if it is within my competence na ipaliwanag yung batas at magkomento, gagawin ko ho naman. So can you react on that, sir? Yes, of course. Yun nga, ang aking, yung sa puna na yan, no? Tanungin ako sa particular na abogado, and it is within my competence, at alam ko yung facts and the situation and the law, i-expect ko magsasagot ako. Okay. So tanungin niyo ako, sasagutin ko. But I will not, it's not my role to punahin lahat ng nangyayari kasi ang dami ho yan. Okay. Kasi specific ako, yung si Congressman Bong Suntay, anong po ninyo doon? Anong reaction niyo po doon sa naging controversial na pahayag niya na sabi nila labag sa karapatan ng mga kababaihan? Attorney Cayosa. Well, mukhang may punto ho yung nagsasabi na baka may linalabag na siyang batas. Kasi meron tayong batas, di ba, yung Anti-Sexual Harassment at more recently, yung Safe Spaces Act. So, kinasuhan na nga siya sa ethics. Plus, sa aming mga abogado, malinaw ho kasi sa amin na meron kaming pananagutan at meron kaming obligasyon sa aming Code of Professional Responsibility and Conduct to act with utmost civility. Nasa oath of office, nasa bagong oath ng isang abogado yan, yung bagong format na binaba ng Supreme Court. Pangalawa, yung aming hong canons, Canon 2 in particular, dito sa bagong rules on professional conduct and ethics, yung canon on propriety in professional and personal life.
So malinaw din ho dito na yung dapat hindi kami gumagamit. Section 4 nito is not to use language, only use language that is gender fair language. So hindi ho pwede yung any gender-based harassment or discrimination. So malinaw ho yan. At kung linabag mo mga ito, maaari kang managot professional ethically under our Code of Professional Ethics and Responsibility and Conduct. So malinaw. Pangalawa, pwede rin ho ngayon, kinakasuhan siya ng, maaari siyang kasuhan ng yung violation of the Safe Spaces Act na batas naman. Attorney, is it a ground for disbarment? Yes, it is. Yun nga sinasabi ko, yung violation ho ng mga canons sa amin at propriety and our oath to act with utmost civility. Not necessarily disbarment, but it is a ground for an ethics complaint against any lawyer, including Congressman Suntay. Of course, didinggin naman yan, magkabilang panid, mag-explain siya, at depende yan sa gravity. Kasi meron hong serious, less serious, at saka light offenses. So magkakaiba ang kwanho niyan, ang penalty. So hindi naman automatic na disbarment. Okay. How about naman po sa iba? Just like po kay Attorney Levy Baligod. Well, yung kay Atty. Levy Baligod, hindi natin alam kung ano yung kanilang paratang sa kanya. Ano? But even that also, you have to understand, dun sa aming canons of professional ethics, bawal din ho sa isang abogado ang magsasabi ng kasinungalingan o kaya to promote falsehood. So, importante na yung mga sinasabi ng mga kliyente niya, yung mga 18 Marines, mapapatunayan nila katotohanan. And importante na mag-cooperate siya sa investigation para matuto kung totoo yun ba o hindi. Ang ano ho dito, ang crucial dito yung kanyang kaalaman ba dyan is knowingly or malicious. Kasi pwede rin ho kasi na yung isang kliyente, hihingi ng tulong mo, magkukwento, yung pala hindi totoo, pero hindi mo alam yon. Okay. So, importante din ho dun sa aming disbarment of ethics case, yung element of maliciousness or intent dun sa abogado. Lastly, on my part, with your indulgence, Atty. Cayosa, yung kay VP Sara na recorded video na parang may pagbabanta sa buhay ng pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Is it a ground for disbarment or ibang kaso, Attorney? Well, kung hindi ho niya ma-explain sufficiently ang context niyan o makapagbigay ng valid excuse or justification, maaari kasi yung mga ganyan public statements, kitang-kita na ho yung ebidensya . So it is now for her to explain. Meron bang legal justification o meron bang konteksto na hindi nakita ng nakarinig dyan sa video na yan? So that's the essence of the impeachment charge or even an ethics charge na mabibigyan yung nasasakdal o pinaghihinalaan ng pagkakataon. Right. With that, Atty. Cayosa, baka may karagdagan pa po kayong paalala or panawagan sa ating mga kabayan. Lalo na yung mga nag-aantabay dito sa makasaysayang impeachment complaint na ito, impeachment process. Well, maganda ho na we remain mapanuri and vigilant na sana hindi matakpan ito ng lahat ng mga iba pang mga kontrobersya at mga kaguluhan hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. But this is very important, yung impeachment, because it is really a mechanism of accountability of high government officials. So sana ho gawin ng lahat ang kanilang role, yung nasasakdal, yung nagsasakdal at saka yung mga hukom. Sana hindi na ho natin balikan yung mga nakaraan na dinibol-dribble yung mga kasong ito. We don't make any prejudgment, pero mahalaga
na maging transparent ito, mabilisan at mabigyan ang lahat ng panig na marinig at hindi na naman ito i-dribble because it does not benefit anyone kung pinapatagal ito. So dapat forthwith, Forthwith Attorney talaga Cayosa. dapat eh. Oo, siguro ngayon alam na natin, napakasimpleng salita, alam na natin ang meaning niyan. So Opo. sana ho, wag na mabahiran ng politika at sana rin ho, hindi na naman tatakbo sa Supreme Court at maghihintay na naman tayo. That's another source of delay. So Right. sana the spirit, intent, and letter of the Constitution dito sa napakahalagang accountability mechanism, mangyari na. Regardless of the verdict, dapat tapusin na ho nila ito. Alright. With that, as always, Attorney Cayosa, maraming salamat sa pagkakataon at muli ka namin bubulabugin at aabalahin sa mga susunod na pagkakataon with regards sa ganito. Lang ako para naman Apo. Lalo hindi po pag mag-alala may ang mga ating legal kababayan. issues. Apo. Salamat po, Attorney. Thank you so much, sir. Good morning. Ingat po kayo. God bless. Good luck po, Attorney. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Salamat po. Apo. Yun po mga kabalitan, kabalitaktakan, si dating Integrated Bar of the Philippines National President, Attorney Domingo Cayosa forthwith.